Pero pag hindi tumigil si President Digong, magsasama-sama siguro sila sa kangkungan. Ilan po mga kababayan, sinakyan na ng mga kulelat sa survey, presidential survey, mga kababayan, yung banat ng ating Pangulo kay BBM. Kanya-kanyang reactions yun, mga kulelat, mga kababayan, sa pinakang latest na survey. Kulelat pa rin. Siyempre, makikisakay sila. And dito ninyo mga kababayan makikita yung lagi kong sinasabi that these people are actually mutations of the Dilawan. Kala ninyo kontra-kontra lang sila? Kay President Digong? Magkakampi sila. Oh. Ang common enemy nila mga kababayan, mga Marcoses. Ang akala natin, most of us, kaya nga yung mga Marcos loyalists po, bumoto kay President Digong. Ang akala kasi nila, si President Digong, hindi po Dilawan. Sabi ko sa inyo, hybrid po siya eh. Most of us ay tumaya, hoping na hindi siya masyadong kasing tindi ng mga original Dilawans. But lately, nakita natin po, ganon din pala. So anyway, mabuting lumabas ang lahat ng ito mga kababayan para sabi nga natin, in the future, yung mga kamalian po natin, including me. Tao lang po tayo, di ba? Nagkakamali. Imaitama natin. Di ba? So, wag na tayong pauulit mga kababayan. Basahin ko muna siguro sa inyo po itong balita ito galing sa ABS-CBN. Kinuha yung mga reactions ng mga naglabas ng mga reactions yung mga kulelat na presidential aspirants tungkol doon sa naging banat ng ating Pangulo, insinuating that BBM, mga kababayan, although wala siyang pinapangalanan, di ba? May mga lumalabas nga na mga defense na hindi man niya yon si BBM. Anong hindi? Kinonfirm na mismo on the, latest attacks, tirades by the President against Bongbong Marcos. So, tinumbok na niya. Wala man siyang ibang inaaway ngayon kasi nakikita niya yung kanyang manok na insekto. Ay, insekto. Ano yan? Manok. Manok na insect. Ay talaga pong pupulutin sa kangkungan. So, to his mind, pag giniba niya mga kababayan si Bongbong Marcos, siniraan niya, paniniwalaan siya yung mga mamamayang Filipino. Kaya lang po, nag-backfire. Ayun. Lalong lumubog. Lalong lumubog mga kababayan si Munggo at kasamang lulubog pag hindi siya tumigil. Kaya nga, we encourage the President to
to launch daily attacks para pati siya lumubog at madamay mga kababayan yung kanyang anak na suportado pa until today, sinusupport pa rin ng mga Marcos loyalist. Pero pag hindi tumigil si President Digong, magsasama-sama siguro sila sa kangkungan. Ngayon, balikan natin ito. Mga kababayan na report ng ABS-CBN, sabi rito yung mga reactions ng mga kulilat, kasuhan, i-rehab. Narito ang reaksyon ng mga kandidato sa pagkapangulo matapos ang blind item ni Pangulong Rodrigo Duterte sa isang presidential aspirant ang nagdodroga. Blind item, parang yung showbiz chismis. Siguro kailangang palitan na natin yung bansag ng ating Pangulo. Tawagin na siya natin na presidenteng chismoso. Presidenteng Marites, mga kababayan. Nang ibig sabihin, chismoso, blind item. Di ba yung nagsasagawa ng mga blind items? Yung mga chismosong bading na mga reporters ng showbiz programs sa television at yung mga ang tawag dito sa bagay, talagang siguro yung ating Pangulo ay, di ba tawag niya kay Inday Sara? Inday? Kinuha siguro doon kay Inday Garutay. The queen of, hindi. Inday Badiday, the queen of, showbiz chismis. So, ganon mga kababayan, kala ninyo, nagja-joke ako. Ganon, ibinaba ng ating Pangulo yung level of discussions ngayon sa pagka-presidente. Dinala niya sa gutter politics, mga kababayan. So, you just imagine yung Office of the President. Ganon mga kababayan ibinaba ng ating Pangulo in his, efforts to push the candidacy ng ganyang alaga. Yung ganyang ninyo bonito na si Mongo. So, pag-isipan ninyong maigi mga kababayan ko, lalo na kayo mga Marcos loyalist. Now, sabi rito, unahin ko itong kay Lenny Lomi. Sabi ni Lomi, kung mayroong ebidensya, kailangang kasuhan kasi ito ang nakasaad sa ating batas. Hindi dapat ito dinadaan sa ganitong paraan. Gatong agad po si Lomi. Si Lyode, yan dapat ang pukusan para mahuli at matigil na. Kaysa ichismis lang, ipahuli na ang kandidatong yan para iparihab. Matindi. Sabi naman po ni Paksiw, mandatory drug test must be required for anyone who wants to work in government, elective or appointed. Lahat naman po ay may karapatan na magbagong buhay. Kasi po itong si Pacman, inadmit niya in public noon, wala pa siya sa politika yata. Nagdroga din ito mga kababayan. You see? Ngayon, si Yormi, sabi ni Yormi, if a president will fight against drugs as a matter of policy, then dapat talaga kami rin magpa-drug test. Ngayon, anong masasabi natin dito? Actually po, kahapon nga doon sa ating broadcast, sinerge ko kung ano yung source ng ating Pangulo, the possible source, although sinasabi ng kanyang camp na may intelligence report na ganon. So ang tanong nga,
kung mayroon intelligence report, why this election period, ngayon niya ilalabas ito? Diba? Bakit wala sa matrix noon ng mga drug users, kumbaga? Si BBM. And during 2016 election, mga kababayan, ang tanong natin, bakit yung mga dilawan na nag-dare kay BBM, sila mismo yung bumaliktad? And BBM din, mga kababayan, because of that, palitaw nila na mga chismis dahil gusto din ng siraan talaga po si Bongbong Marcos because never again ang kanilang slogan nila, mga kababayan, they will do anything, everything, mga kababayan, just to stop Marcos from tawag dito, coming back to power. Ganon. Humingi na lang sana kayo ng tulong kay Kibs. Kasi si Kibs, may power yon to stop. Kaya lang ang si Kibs ngayon, na-iskandalo, iwan ko kung paano yun niya i-stop. At yung ating Pangulo, pati si Mongo, hinihintay natin kung ano yung magiging reaksyon dito po sa controversy ito na yung kanilang barkada ay kinasuhan ng, alam na ninyo, yung sex scandal, sex trafficking, mga kababayan. Iwan ko kung i-deliver nila yun o wala silang sasabihin dito. And ito naman po si Kibs, spiritual advisor ng ating Pangulo. So nagtaka pa kayo. Kung bakit, mga kababayan, ganito ang pag-uugali ng ating Pangulo, lumala. Di ba? Pinagtyagaan na lang natin kasi among the candidates in 2016, wala man tayong makitang medyo maayos-ayos. So we choose the lesser evil. Kaya lang, lumitaw na yung, anong tawag doon? The greed for power, ika nga. Gusto niyang yung Davao model niya, gawin niya sa Palasyo Malacanang sa buong Pilipinas. And because of that, lust for power, ito na tuloy ang nangyayari sa atin. You see, nag-run amok na, lalo pang yung kanyang bata, mga kababayan, ay laging kulilat sa survey. Ngayon, mga kababayan, other than this, sabi rito, Senator Ping Lacson did not comment but said he is 100% sure that Duterte was talking about him, referring to Bongbong Marcos. The camp of Bongbong Marcos, in an October 29 statement, said he supports and endorses any proposal for drug testing on all candidates. So, hindi lang ito ngayong 2021, October 29 statement po. In 2016, yun na rin yung kanyang naging statement as he ran for the vice presidency. Lumitaw yung ganong challenge, then outright nagpalabas ng statement po si Bongbong Marcos. Only that, iwan ko kung natuloy yun kasi mismong si Senate President, si Senator Dilawan, kinontra niya. You see, bakit pang anya kailangang sumabak sa ganon? O ngayon, yung mga siguro mga trolls ito ng administrasyon, mga kababayan, kasi po si BBM hindi po sumasagot. Sabi ni BBM, through his lawyer, si Vic Rodriguez, Attorney Vic Rodriguez, kahapon nagpalabas ng statement that BBM has high respect
to the President. Kahit ganito ang mga naririnig sa paligid, is not distracted sa ganitong mga balita at mga pahayag. And mini-maintain ng dating senador, mga kababayan, ang mataas na respeto sa ating Pangulo. So, that is, mga kababayan, a very skillful response. Di ba? Bakit mo papatulan ng ganito mga chismis? Di ba? O ngayon, because of that, may mga ang tawag dito, grupo na talagang gustong pagsabungin. Gusto nila na painitin yung camp ni Bongbong Marcos, and then so they resorted to fake news. Ito po. Nagpalabas sila ng mga tawag dito, fake statement attributing to the family o na dito sa anak. Basahin ko po sa inyo. Si Sandro Marcos ito. Inilagay yung picture ni Sandro Marcos, yung nagkakandidato for congressman, anak ni Bongbong. Tapos nilagay yung pangalan niya, a son of the Bongbong Marcos, his response to accusation of President Duterte. Kung hindi mo i-check, ay talagang madadala ka at mapapaniwala ka na this is from Sandro Marcos. Mabuti na lang, madali ngayon ang pag-check ng mga ganitong mga fake news. So, sabi rito, you are too much, Mr. President. Kung talagang cocaine addict si Dad, referring to Bongbong Marcos, bakit di siya nasa drug matrix mo? All I can say, your war on drugs was a failure like your face. Natsikagad po. Fake. So, kung kayo po ay napasahan nito, mga kababayan, na statement, this is fake. Wala sa family ng mga Marcoses, mga kababayan, ang gumagawa ng ganito. So, may mga grupo creating, trouble para, that's, parte ng mga divide and conquer, di ba? Mga strategy, political strategy para ma-turn off yung mga tao sa mga Marcoses. Kasi sabi ko nga, mga kababayan, it is almost unstoppable ang pananalo ni Bongbong Marcos as the next president of the Republic of the Philippines. In another fake statement galing daw kay Amy Marcos. Basahin ko po sa inyo. Ito yung wala pang fake. Hindi pa nadidetect. Quote in unquote siya, sabi rito. Naya naman, brother ko, doon sa gurang naman yakol. At least, mag-cocaine man si Bongbong, di naman siya kasing pangit mo. Baka magalit fans mo, wala akong nininame trap. Tapos sa baba, isinulat, Senator Amy Marcos. May picture niya. Baka dumaan ito, mga kababayan, sa wall ninyo. Fake po siya. Walang mga statements na pinalalabas, mga kababayan, any of the members of the family of the Marcoses. Itong gutter politics, never nilang papatulan. Itong mga chismis na ay nilalabas ng mismong Pangulo ng Pilipinas. Hindi ito i-engage ng mga Marcoses po. You see? And to add, mga kababayan, yung mga sinabi ng ating Pangulo is actually, the reverse of the truth. Calling BBM as a weak leader.
Bakit? Ano po ang weak leader? Based sa mga observations ng mga marurunong mga kababayan. In fact, nakabuo sila ng mga kasabihan. Basahin ko po ang iilan. Sabi rito, weak people revenge. Kaya po, ang mga Marcoses, hindi sila nagre-revenge. Inayaan lang nila yung mga umatake. Hindi nila pinapansin yung mga nag-akusa sa kanila na magnanakaw, diktador, kung ano-ano pa. And this time, nagko-cocaine, hindi nila pinapatulan yun. Inayaan nilang lumipas yung mga taon, mga kababayan, and because of that, history has judged them. They emerge, mga kababayan, a victor. And that's the reason why comes the minention ng ating Pangulo. Why the fascination of the Filipino people? Bakit lokong-loko kayo dyan? Paano hindi maluloko yung mga tao? Kasi despite the attacks from all fronts, left and right, kung saan-saan, daily bashing for 35 years, wala tayong narinig, mga kababayan, na masasamang salita sa mga Marcoses. Kayo ang testigo. Si Mrs. Marcos, umiiyak na lang. Inaaliposta, mga kababayan, ni Cory on television, international TV. Pinakita sa kanya ng reporter. Gumanon lang siya, Tapos, umi-smile siya. Si Mrs. Marcos. Anong sabi ni Marcos? Nang tanungin, anong masasabi mo doon sa video ni Cory? Na pati yung makeup mo, pinakikialaman. Ano yung sabi ni Mrs. Marcos? I never talk about her looks. Tapos sininipan niya yung kwento. Makikita ninyo dito ang may breeding. Sa bagay, si Digong, mga kababayan, may breeding siya, hybrid Marcos, hybrid Dilaw. Kasi yung tatay niya Marcos, yung nanay niya Coricong. So hybrid siya. May breeding din. Kaya lang yung breeding niya, mas na yung hugot, mga kababayan, ng Dilaw na mga chismoso at manlalait, mga kababayan, yun ang nakuha niya. So, weak people revenge, strong people forgive. Now, I ask you, Mr. President, between you in the Marcoses, sino ang dinidescribe dito ng mga matatalino? Diba? Yung mga Marcoses, yung mga nag-akusa sa kanila, pinabayaan na nila. Pinatawad na nila. Paano mo nasabi na weak ang mga Marcoses, especially Bongbong Marcos, na hindi pumapatol po sa inyo? Ano sagot ni Bongbong Marcos ng camp niya? He has high respect on you, kahit nga po gutter politics na po yung bibig po ninyo, alaman ng bibig po ninyo. Ganon. May mataas pa rin na respeto sa inyo bilang Pangulo. You see? So, doon sa sukatan na yon, sino yung weak, sino yung strong? You see? Strong people forgive. Intelligent people ignore. Sino ngayon yung intelligent people? Ikaw o si BBM? The Marcoses or the Dutertes na palaaway? Di ba nga nagsimula ng away na to? You see? So, kayo mga Marcos loyalist, pakinggan ninyo ang ating mga sinasabi. And pag-isipan ninyong maigi para hindi na tayo magkamali sa pagpipili ng mga leaders na sisweldohan po natin for the next 6 years. Mga kababayan, sabi rito, ito, babasahin ko sa inyo. A strong person loves, forgives.
walks away, lets go, tries again, perseveres, no matter what life throws at them. Kaninong description ito? Sa'yo o kay BBM? Next, nakasabihan dito, written by Charles Lauer yata ito. Leaders don't force people to follow. They invite them on a journey. Kaninong description po ito? Is this your description? It is the reverse. You are forcing people. Yan si Inday, gusto mong itulak, iayaw man eh. Sabi mo, magaling ka. Hindi nga umobra yung galing mo dito sa, doon sa, nung Monday. You see, tinalikuran ka ng anak mo. You see, kung strong ka, at may high respect sa iyo yung anak mo sana. Di ba? Tumalima sa gusto mo. O ngayon, sino yung strong sa inyong dalawa ni Bongbong Marcos? Kumampi kay Bongbong si Inday. Ay, ibig sabihin nun, it is a slap on your face na ikaw, tatay, walang respeto sa iyo yung anak mo, tinalikuran ka. Because leaders don't force people to follow. Kahit yung anak mo yan. Hindi mo man dapat pinipuwersa yan. True leaders invite them on a journey. So, yung leadership qualities mo, Mr. President, pasensya na. It is, under... You see? There is a big question on the kind of leadership if you are really a true leader. Magaling na leader. Under question na yan ngayon. With your behavior na pinapalabas, masyado kang Pag hindi mo nakukuha yung gusto mo, magmumura ka and you resorted to gutter politics. You sow intrigues to... Yeah. Ugali ng ba yun ang ganyan mga tao eh. Walang breeding. Diba? John Maxwell, kilala ni siguro ito ng mga tao. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Ikaw, anong way? No way. Ano ang pinagkita mong way? O di ba? I think mga kababayan, malinaw na yan. And to add, ito yung siguro ibigay ko na lang ito sa inyo na balita. Galing sa balita.net.ph. Daniel Padilla sa sex trafficking case ni Kibbs. Isa-isa nang tinatawag ni Satanas. Yan balita dito, mga kababayan, written by Raimundo Lumagsaw. Kasunod ng pagputok ng balitang nababahala sa Amerika, nahahabla sa Amerika ang self-proclaimed appointed Son of God at founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy, kaugnay ng mga aligasyong sex trafficking, sangkot pa ang ilang minor de edad, hindi nakapagpigil ang ilang kilalang personalidad na magkomento ukol dito. Sa ulat ng ABS-CBN News sa Instagram, hindi nag-atubiling mapahayag ng saloobin. Magpahayag siguro. Ang kapamilya stars na si Daniel Padilla at Angel Locsin tungkol sa issue. Minor equals rape, sabi po nila dito. Sana maprotektahan agad yung mga naglakas loob na magsalita. Komento ni Angel sa balita. Isa-isa nang tinatawag ni Satanas, pahayag naman ni Daniel Padilla.
Ayon sa US Justice Department, bukod kay Kibuloy, kinasuhan din ang dalawang kasamahan nito na si Teresita Tolibas Dandan at Filina Salinas dahil sa pagre-recruit ng mga babaeng edad 12 to 25 upang magtrabaho bilang personal assistants o pastorals ng kanilang religious leader. Sa record ng kaso, bukod sa paghanda ng makakain, paglilinis ng bahay at pagmamasahe, matindi, inoobliga rin ni Gibbs ang mga pastorals na makipagtalik sa kanya o tinatawag na night duty. Kabilang umano sa naging biktima ni Gibbs ang 5 babae, 3 sa mga ito ay minor de edad na magsimula ang sex trafficking incident noong 2002 at nagpatuloy hanggang 2018. No comment na po ako kasi nasa husgado ang kasong ito. So bala na po kayo. Itong si Gibbs naman, alam naman ng lahat na ito po ay barkada ng ating Pangulo and spiritual advisor. Pati ni Mongo. Siyempre kung sino yung barkada ng Pangulo, Ninyo Bonito si Mongo, magbabarkada na rin po sila. Kaya ngayon, tanong natin, tahimik. Bakit tahimik ngayon yung ating Pangulo? Ano ang plano nila dito? O, di ba? You see, may kasabihan pa naman. Yung kasabihan, di ba? Tell me who your friends are. O, kayo na yung dumagdag. Nakalimutan ko kasi yung kasunod noon. Tell me who your friends are. That. Ano yun? Di ba?